Magandang umaga sa inyo. Hapon man, tanghali, hapon man o gabi. Si Brother Joe ulit ito. Ang ginawa ko lang ay binuksan ko lang yung window ko rito para natural early morning sunlight. So ako ay magpapatuloy sa life and ministry of the Lord Jesus Christ doon sa Israel. Tandaan nyo, nung bumaba ang Panginoon sa Kristo sa Israel, ay mangilan-ngilan lang yung mga yung tinatawag na nakakilala sa Kanya, magmula sa Kanya yung pinili niya 12 disipulo, at ang isa ron ay napahamak sa kapahamakan. At nagkaroon ng election ulit ng karagdagan para sa nawalang pang-12 doon sa Book of Action. At gayon din, yung mga naging 70 disciples niya na ipinadala niya sa bawat lugar. At nung pinadala ng Panginoon Kristo yon sa bawat lugar, tulad ng sa Luke chapter 10 verse 7 hanggang 9, laging binabanggit ng Panginoon Kristo yung tinatawag yung tinatawag na parang banal na galit o holy disappointment sa Jewish people. Alam natin, kay Moses lang Alam ni Moses na ang mga Jew, mga Hebrew people ay stubborn. As in stubborn, matigas ang ulo. Kung ang mga Pilipino matigas ang ulo, ganun din ang mga Hudyo ng panahon na yun. Nakalagay na nga doon sa bawal tumawid, di ba? Ang dami ko nakikita niyan. Sa bawal umihi ang laki-laki sa pader. May nakikita mo, may mga nakatalikod na umiihi sa pader. Dahil doon ako pinanganak tsaka lumaki. Bawal magtapon ng basura, pero may nakatambak na basura. So, ganun din yun. Bakit yung bawal ang laging nilalabag? Maglagay ka ng... May gumawa niyan naglagay ng naglagay ng sign na... May nag-experiment niya. Nakita ko minsan yan sa isang karsada. Nakalimutan ko lang kung saan magtapon ka ng basura, pero pag nahuli ka, pasensyahan na lang. Mayroon nakaganon. Ang linis, wala nagtatapon. Parang ni-reverse psychology. So, tayo ay nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo na ang style ng aking preaching ay hindi nanghihikayat. Kung may magagalit sa inyo dahil sa pagsasalita ko dahil kayo may pinapanigan, hindi ko na ho problema yon. Pwede naman kayo hindi makinig. Pero once you drop a word sa YouTube channel ko na to, ay sinasagot ko naman. Kung may mga tanong kayo, sasagutin ko yan. Yung mga hindi nakakaalam sa Jewish religion, sa Jewish people, sa mga Israeli ngayong even modern, at kayo ay parang pumapanig sa kanila dahil maaring kayo nagtatrabaho doon o may pakinabang, tulad ng isang nagtanong sa akin, karapatan nyo yun, tandaan nyo. Parang sa akin, nakatira ako sa Amerika. Pero hindi lahat ng tinatawag na batas dito o form of rito, yung mga gawa ng liberal, Democrats, o anuman, o Republican, isasang-ayunan ka. Mga Amerikano nga dito, hindi sila sumasang-ayon Pero matatandaan nyo na, kasi I'm a part of this country. Hindi lang Philippines Yung malaking part ng buhay ko nasa Philippines. Dito sa Amerika, naging part ako ng country nila.
tulad ng mga native-born Americans, we're living in the same boat. Ang makikita natin sa darating na eleksyon, yung aking tinatawag na political rights na bumoto ay boboto ko yung presidenteng gusto ko maging presidente dito sa Amerika. So, ganun din kayo sa Pilipinas. Ngayon, kung ako ba'y nakatira o kung sino mang nakatirang Pilipino sa ibang bansa at citizen na siya ron, hindi na ba siya Pilipino? Pilipino pa rin siya. Kaya ganyan ang tatalakayin natin ngayon. Yung mga Hudyo, yung mga Jewish people na nagkalat sa Europe, until na nandun sila eh. Sa Amerika, sa Canada, Australia, kung saan merong alin. Hulaan nyo. Kung saan meron tinatawag na white people, nandun sila. Meron bang Jew o belongs to Judaism o Jewish religion na nasa Saudi Arabia? Wala. Wala sa Middle East. Meron ba sa Africa? Wala rin. Nandun lang sila sa concentration ng white population. Sinabi ko na sa inyo nung una na ang mga tunay na Israelites o yung mga Hebrew people ay Asiatic, hindi Caucasians. Yung mga, papaliwanag ko sa inyo, yung mga tao ngayon sa Israel, yung tinatawag na Israeli, are they the real Jews? Maaaring sasabihin nyo, siguro dahil dahil nandun sila. Alam niyo istorya niyan. So, nung 70 AD, yung mga remaining Jews, after na mag-resurrect ang Panginoon sa Kristo, umakyat sa langit, na ipinapatay siya ng Sanhedrin, at ang kauna-unahan ng Antichrist ay sa katauhan ni Anas. Kaya makikita nyo, bakit gano'n na lang ang galit ni Anas kay Jesus Christ? Naisip nyo ba kung bakit? Ako alam ko na catch up ko eh. Natatandaan nyo, si Jesus Christ, when he was only 12 years old, nagpaiwan sa Jerusalem, sino yung kausap niya sa paligid niya na napahiya sa kanya? Sino nandun? Hindi pa high priest at member ng Sanhedrin si Anas. Posibilidad na isa siya ron sa mga nandong tinuligsa ng Panginoon. He was only 12 years old. Pero tinuligsa niya yung mga high priest doon at yung pinaka chief high priest na si Anas. Kasi basahin yung kasaysayan ni Anas. Dahil ako, nabasa ko na siya. Siya ay isang religious leader ng Jewish religion. Alam niyo ba yung Judaism ngayon? Mamaya papaliwanag ko. So yung si Anas ay maaring posibilidad na isa siya ron. Meron siyang personal na grudge o galit doon sa bata na. Paano nating malalaman na meron? Sinundo siya ni Maria, si Jesus Christ at ni Jose. Parang ito ba ang mga magulang mo? Dahil yung Anas na yon ay malaking posibilidad na napahiya at tinandaan niya yun. Kaya makikita nyo, ganun ang galit sa Panginoon sa Kristo ng Anas na yun. Nung malaman niya, yun yung 12 years old na nagpahiya sa'yo dun sa templo ng Jerusalem. Siya ba? Yung tinatawag na Kristo. Siya ba? Okay. May plano tayo dyan. Yun ang aking sa sarili kong pag-iimbestiga, analyze sa Bible. Kasi yung kasagutan nandun din eh. Kasi pag gagawa kami ng spot report, kasi criminologist ako, pag gumagawa ako ng spot report, kinakailangan yung elements nandun. Yung who, kahit pag
paglabu-labuhin nyo yun. Who, where, what, when, why, and how. Yung isang letter H na how. So yung kinakailangan nandun lahat yung element yun para makabuo ka ng spot report. Tapos yung progressive report. Pagkatapos yung final report. Kasi dito, sa akin, hindi ako tumatanggap ng second hand na sabi-sabi. Second hand lang kasi narinig ko siya eh. Oh, hindi ebidensya sa korte 'yon. Hindi ebidensya sa korte 'yon. Narinig ko kasi sinabi ng nakita mo, hindi, narinig ko lang, hindi rin ebidensya 'yon. Narinig mo, hindi mo nakita. Ikaw naman nakita mo, pero malayo, ang kulay damit lang ay pula, pero wala ka narinig, hindi rin ebidensya 'yon. It's not magiging tinatawag na evidence sa korte ng anumang bansa o anumang tao. So dahil ganun ang aking pag-a-analyze sa Bible, ginagamitan ko ng who, what, when, where, why, and how. Ganun din eh. Subukan nyo, ganun ang gawin nyo pagka magsa-search kayo ng Bible. And then hanapin nyo yung reference na yun sa magkakalapit lang na verses ng Bible. Kasi babasahin yung Bible, kinakailangan textual, context. Yung context mismo yung buo. Hindi yung cherry picking, pumipik ka lang rito. Ganit. Yung pala, kaduktong lang yun. At hindi siya enough na maging evidence sa ganun. Kasi nga, nasanay tayo yung mga chapter and verses lang. Nung araw, wala yan eh. Nung na-invento lang ang printing, di ba sa Germany, saka lang sila naglagay niyan, yung mga verses. So dito, makikita natin dito, ang Panginoong Jesucristo, ayon sa babasahin ko sa Luke, nung 12 years old siya, at siya ay nagpunta ron sa, yung mga magulang niya, kasama siya doon sa Jerusalem, at siya ay nagpaiwan, pero meron binanggit si Luke rito na iintindihin ko, gusto kong sabihin din sa inyo. Nung ipinanganak ang Panginoon, ang sabi rito, dito sa chapter 2 ng Luke, nung naipresent na ang Panginoon sa templo, natapos ng lahat ng mga customs ng tinatawag na Mosaic law, yung law ni Moses, tungkol sa paghahandog, sa bata, sa Diyos, lahat ng panganay, kinakailangan ihandog. Kasi mahirap lang sila, pero doves, yung ibon lang ang nai-offer nila. Kasi nga, they were poor. Pinresent siya sa templo na. Ito sabi rito sa Luke chapter 2 verse 51, after ng lahat ng bagay na yon, bumalik na sila sa Nazareth. Then he went down to Nazareth with them, and was, ito yung nasa templo na sila, yung nangaral. Kasi yung 12 years old siya, ayun yung last na recitation. Tapos nung 13 siya, nagsimula na siyang turuan ni Jose ng skill sa pagkakarpentry. Ito nung bumalik na sila sa Nazareth. Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Lumaki ang Panginoon Kristo sa stature niya, sa height niya. Ang height ay sa mga scientists, sa mga expert, ang height ng mga tao sa panahon noon, even in the Arab world at saka Europeans, yung mga Europeans, ang normal at typical height ng mga tao noon ay 5'7".
Sa Pilipinas naman, let's say sabihin natin 2,000 years ago, may mga Pilipino na sa Pilipinas. Yung mga native, yung mga, hindi lang mga Aitas, nandun na rin yung mga tinatawag na Indo-Malay race. Kasi galing tayo sa Indo-Malay race. Tayo, mga Austronesian, tayo mga Pilipino, nandun na. So, ang average ng height ng mga Pilipino, 2,000 years ago, sa mga babae is 4'8". Sa mga lalaki is 5'2" hanggang 5'4". Yun lang ang average height. Pero ngayon, nung nakaraan nga, umuwi ako sa Pilipinas. That was last 2000, I think 2010. Umuwi ako. Ang tatangkad ng mga bata. Sabi ko, tatangkad na nila. May mga 5'9", 6'1". So, hindi tulad noon. Hindi ko nasasabihin yung height ko. Hindi ko nasasabihin kasi hindi naman ako ang topic sa ano. At hindi naman ako maliit. So, ang Panginoon sa Kristo, yung stature niya, ang sabi, ay lumaki siya. Jesus grew in wisdom and in stature. Alam nyo, imagine ninyo, ang isang karpintero, siya ba ay patpatin, payat? Hindi. Ang kahit dito, mga karpintero sa Amerika dito, yung mga carpentry, alimbawa, kahit yung mga Mexican na nagka-carpentry, ang lalaki ng katawan nun. Ako, gumagawa ako ng fence, bakod. Minsan, nung dati kumukontrata ako ng fences. Binubuhat ko yung mga malalaking kahoy din. Tapos, naguhukay ako. Nagbawas lang ako ng weights ko. Dati-dati may mga muscle din ako rito. Kasi after ng military service ko, syempre meron buo pa yung muscle ko. Nung hindi pa ako nagkakaroon ng injury. Kasi when I was driving a company vehicle, may bumangga sa likuran ng kotse ng company vehicle. Na-hospital ako kasi nagkaroon ng problem yung lower disc ko rito, sa spinal cord. So, medyo hindi ako nagbubuhat ng mabibigat na hindi tulad dati talaga. So, ang Panginoon Kristo, imagine ninyo, karpintero siya. Hanggang sa 13 years old, hanggang sa 29 years old, may muscle siya. Malaki katawan niya. Kasi binubuhat kasi nila logs, yung mga kahoy na lalagariin niya, yung mga gagawin nilang furniture, lamesa. Meron silang panglagari talaga yung dalawahan. Kaya dalawa sila kinilala niyang tatay dito na si Jose. Talagang salit-salitan sila. Kasi panganay yung Panginoon Kristo, breadwinner din siya. At si Jose rin breadwinner. So wala hindi nila pag-aari yung negosyo. Yung sabi ng early Christian tradition, yung may pag-aaring negosyo doon ay yung tiyuhin, uncle ni Virgin Mary na si Joseph of Arimathea. Sila lang yung parang contractor, subcon ni Joseph of Arimathea. So ginagawa ni Jose at saka ng Panginoon Kristo. At hindi lang yun. Ang Panginoon Kristo ay meron ding knowledge sa tinatawag na pagsiset up ng mga cornerstone. Kaya nga, nag-preach siya, di ba? Yung cornerstone na tinanggihan ng mga Jew ay naging yung isang rock pala, yung isang bato na tinanggihan ng mga Jew ay naging cornerstone. At ang sino mang, di ba yung cornerstone, pag nasagi mo ng paa mo yun, ng toes mo, di ba ang sakit nun, baka bali pa yung daliri mo sa paa. Kaya sabi nga ng Panginoon Kristo kay Paul nun, di ba, nung inuusig siya, Paul, pinag-uusig mo ako, para ka lang sumisipa sa matalas na bato. Cornerstone yun, yung matalas na bato. So dito, makikita natin, ang Panginoon Kristo ay namuhay siya bilang isang pangkaraniwang karpintero. Siya ay isang Jew at siya ay natuto siya, nagkaroon siya ng knowledge, nagkaroon siya ng unawa doon sa Torah, sa Old Testament.
At naikumpara niya ang Old Testament na kay Moses sa practice ngayon ng mga Pharisees and Sadducees na nakita niya ang napakalaking pagkakaiba. At nakita niya ang panloloko ng mga Pharisees sa mga Jew. Sapagkat panahon na para ihayag ng Panginoon yung kanyang mission sa lupa na ipakilala ang kaligtasan sa mga Hudyo muna. At nagpakilala siya na siya ang Messiah o Kristo, pero dinidisprove ng mga Jew. Kasi yung mga Hudyo na to, they're practicing mysticism. Alam niyo ba yung mysticism? Kabala. Alam niyo ba yung Star of David na yan? Sino nag-ano yan? Galing sa mysticism yan ng mga Zionist movement. Nung panahon ni Balfour, nung State Secretary ng Britain, ang Palestine, I'm talking about nung 1900s, kasi ang ginawa ng mga British, kinonquer nila ang mga lugar na na-conquer ng Ottoman Empire. Yung mga Turkic people-speaking Ottoman Empire, na-conquer nila yun. Nakuha rin nila ang Palestine, yung mga British. Pagkatapos noon, ang mga nakatira sa Palestine ay mga Palestinian na mga Arab. Sa East Jerusalem, mga Arabs ang nandun. As in, Arabs na ang pamumuhay nila ay iba sa mga taga-Western. Yung malapit sa dagat, nasakop ng mga Gaza ay Arabs din. Ngayon, saan nanggaling yung mga Arabs na ito? Nung 70 AD, nung nawasak na ng Rome ni General Titus, yung buong Palestine at yung mga Jew nagtakbuhan. Kasi nagtakbuhan na sila nung final rebellion nila, yung Bar Kokhba rebellion. Nag-aalisan na sila. Pagkatapos walang tao ron. Desolate yun. Desolate. Pagkatapos nung ilang hundreds of years, may mga tao na unti-unting bumabalik. Nanggaling sa Egypt, yung Sinai sa Egypt. Nanggaling sa Jordan. Hindi lang yun. May mga nanggaling pa sa Persia at India. Now, yung India na yun, part niya dati yung Pakistan eh. Tsaka Afghanistan. Nanggaling sila roon, napuntahan doon. They settled there, doon sa Gaza. So, mixture yung tao ron. May mga nanggaling sa Syria, naglakaran doon, papunta ron. Wala pang Western forces noon o people noon. Ngayon, yung Ottoman Empire, nag-flourish. Tinalo niya yung Byzantine Empire, yung Constantinople. Kaya naagaw nila yon. Ngayon, naging part na ng Turkey. Naagaw ng Turkey din, yung ilang countries sa Eastern Europe. Pero dahil nakipag-compact sila, nakipagkapayapaan sila, ay binalik sa kanila. Ngayon, inagaw din ng Ottoman Empire ang Syria, inagaw ang a little bit part ng Iraq. Nakuha niya, Assyria kung tawagin. Palestine, yun, yung Israel ngayon na modern. At saka yung boundary ng Egypt, nakuha nila. Kung ano yung iniwanan ng empire ng Roman Empire, ay kinuha ng Ottoman Empire. Ayun ang empire na pinakamatagal. Ngayon, hindi mabuwag-buwag ito ng Europe. Ang Europe noon ay ang kanilang religion ay Christianity. Kasi sa Europe, yung version ng Catholicism, Orthodox Christian, yung Orthodox Christianity, meron tinatawag na Anglican Christianity,
Yung mga British, mga ganyan. Pagkatapos meron ding mga awayan. Kaya lumabas si Martin Luther, and then he formed a new religion na tinatawag na Protestantism. So, dumami. So, ang concentrate ng mga tao noon ay hindi yung Palestine, kundi yung buhay nila. Nagkakaroon ng awayan sila ron, nagkakaroon ng discords. Tapos ang Great Britain ay lumakas na, naging naval power na sila, super power na sila sa sea, sa high seas, yung mga ganyan. Of course, sinakop nilang Amerika, pero ang Amerika nagkaroon ng independence, 1776. Pero yung Ottoman Empire na nandun sa Palestine ay kinuha ng Great Britain. 1800, ganun. With the help of United States. Yung mga allied niya, pati ng Canada. So, na-settled doon. Na-control nila. Ngayon, ang mga tao noon, tandaan nyo, ay hindi pa gumagamit ng electricity, kuryente. Sino naka-invento ng electricity? Actually, si Benjamin Franklin. Yung papalipat siya sa Saranggola. Tapos, tumula yung kuryente doon. At doon niya napatunayan na meron kasi static yung doorknob ng door. Tapos may wire siyang kinonekta. Tapos merong nag-static yung yung kuryente. So na-invento yung electricity. Tapos, sunod-sunod na yun. Na-invento ni Volta yung battery. At na-invento naman ni Thomas Edison noong 1800s din, 1878 o 1887, like that. Yung tinatawag na na incandescent light bulb. So, by the year 1920, fully operational na yung electricity sa buong Amerika. Pero noong 1914, World War II hanggang 1918, World War I hanggang 1918, ang Palestine ay under rule ng British Empire. Ngayon, itong sinasabi ko si Balfour na kinakailangan magkaroon ng state ang mga Jew. Sinong Jew tinutukoy niya? Yung Jew na nasa Europe? O Jew? Gusto niya kasing paalisin yung mga Jew na nasa Europe. Yung mga naniniwala yung mga Jewish people doon na Kasi, yung Jew ngayon na nandiyan sa Israel, kayong mga hindi nakakaalam, ang mga Jew, yung mga Israeli ngayon, iba itsura nila eh. Yung Eastern European ng tsaka mukhang Russian, tsaka Polish, taga-Poland. Yung kasaysayan nila, yung Kasari o Khazars, meron tinatawag na Khazaris, yung mga tao na yun, Turkic-speaking people yun, ang gusto lang nila magnegosyo, and then, pumunta sila sa Ukraine, pumunta sa Yugoslavia, sa part ng Russia, para magkaroon sila ng business as usual. Ang religion nila ay hindi pa Judaism o hindi pa Jewish. Hindi pa sila Jewish. Tapos, about 900 AD yun. And then about 600 AD. And then, nung dumami na sila ron, nagpo-flourish na sila ron, ay naging banta sila sa Russia. And then Russia invaded them. Tapos yung mga Khazars na yun, naisip nila na kinakailangan na makapagnegosyo sila. Kasi sa Europe mismo, sa Western Europe, not Eastern, nakita nila, yung mga Jew, yung mga ilang nominal Jew lang, na ilang kokonti lang, nagnenegosyo. And then naisip nila na why we don't use their religion so that we can gain access dun sa Europe. Ganun ang ginawa nila.
nagpa-convert sila sa Jewish religion. Itong mga Khazaris. Yung mga Khazaris at yung mga Hasidic, Jew, na nasa Israel ngayon, ay hindi sila ang Jewish people ng nasa Bible. You have to understand that. They were the converts. Sila yung binabanggit din ng Bible na sa Revelation na hindi lahat daw ng nasa Israel ay mga tunay na Israel. Sa Revelation yun. At ang iba sa kanila ay tutulong pa sa Antichrist para ipagpatuloy ng Antichrist ang pag-uusig sa mga tunay na nag-iintay at nananampalataya sa Panginoon Kristo. So yung mga Khazaris na yon, napunta ng Germany, napunta ng Europe. At nung ayaw nilang sumunod sa Great Britain na bumalik sa Palestine, kasi binigyan na sila ng chance. 1918, nag-rule yung British sa tinatawag na Palestine. At gusto nila magkaroon ng partition. Yung Arab Palestine at yung Israeli o Jewish Palestine. Palestinian sila pareho. Jewish and Arab. Jewish and Arab. Palestinians. Gusto nila magkaroon ng partition. Ayun yung tinatawag na divide and rule. Divide and conquer and rule. Ganun yun. Gagawa sila ng buffer zone. Yung mga British, yung mga Briton. Gagawa sila. So hindi pa nagpo-prosper yung ngayon. 1919, nagkaroon ngayon ng pag-iisip yung mga Khazari Jews, tsaka yung mga Hasidic. Why don't we form Zionism? Zionist. Na-form nila Zionism. Ang Zionism ay galing sa mysticism. Yung Star of David na ganon, mysticism yun. Yung nasa Israeli flag ngayon, it wasn't a Star of David. If it is the Star of David, hindi yun ang Star ni David. Kasi ang Star of David, alam niyo kung sino? Si Jesus Christ. Star of David. Pero yung nandun, triangle dalawa, binaliktad na ganun. Baliktarin mo yun, ano labas nun? Bull. Yung bull. Yung ang tinatawag na yung parang kalabaw na may sungay na tas may balbas ditong That's the same. Tulad ng symbol ng mga satanic religion. Halos ganon. So yung Zionism na buo, mga Zionist. Ngayon hindi pa sila kinakailangan mag-adapt tayo ng sarili nating language, and then they created yung Jewish language. Although nauna na yung Jewish calendar nila noon, nung about mga 400 AD, ay nang ginagamit nila. Para mga Chinese, may sarili silang calendar. So dito, makikita natin doon sa mga kasaysayan na yon na ayaw nilang umalis sa Europe. Nagiging threat na sila sa yung Jewish religion, sa economy ng Germany. At isa pa, yung Germany kasi, tumutulong sila sa kalaban nila, yung mga Jewish, German Jews, tumutulong sila, instead na sa Germany, tumutulong sila sa France, at saka sa England, sa Britain, sa Great Britain. Ngayon, naka-access si Hitler doon sa parliament at naging leader ng Germany. Anong unang-unang ginawa niya? Nagtanong siya sa isang archbishop ng Germany, ng Catholic. Sabi, sino ba talaga nagpapatay kay Jesus Christ? According dito, mga Jew.
Yung Sanhedrin. Alam niyo si Hitler, nabasa ko kasaysayan niya eh. Bakit ginantihan niya mga Jew? Ang unang-una niyang i-eradicate doon talaga sa Germany ay mga Muslim. Kasi sila yung mga magugulo ron. Pangalawa, mga Jew. Bakit na-divert? Kasi nga, nung bata pa lang nung gustong mag-aral ni Adolf Hitler sa Fine Arts, hindi siya mahiling mag-drawing ng tao. Yung background lang, nature, yung mga building, mga ganyan. Eh, hindi siya tinanggap ng isang chancellor. Yung chancellor, it so happen, isang Hudyo, isang Jew. Hindi siya pwede rito. Hindi siya pwede sa university. Hindi siya pwede. Hindi na ano siya. Nagkaroon siya ng galit. Ang isang Hudyo lang na iniligtas niya sa Holocaust ay yung doktor na gumagamot sa nanay niya. Yun ang iniligtas niya. Binigyan niya ng safe haven. Isang Hudyo lang. Yun lang. At yun, sinumpa niya talaga ang mga Hudyo dapat ma-eradicate to. Kasi kinokontrol nila yung economy ng Germany. Naglalagay ng mga karatula doon sa mga business nila. Hebrew word. Host country mo yun, lalagay mo. Parang sa Pilipinas, ang nakalagay Chinese yung Chinese na letter, bansa natin yun eh. We have to do the same thing. Tanggalin dapat yung mga ganung dapat kung Pilipino, Tagalog, ilagay nyo. Ayun ang language natin eh. So, ang nangyari talaga ay ganun. Naka-access sa power, naka-access na siya, ayun na. Kinampihan siya ng Italy. At lumayas ng tuluyan yung mga Jew. Yung mga Jew na yun, sila yung mga converted Khazaris at saka Hasidic Jew. Until now, yung nasa Israel. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kapag nakita nyo na ang tawag rito yung templo, di ba, binilt na, ay nakatuyo yung isang man of sin na hindi karapat-dapat sa kinatatayuan niya, you better flee. Kayong mga tao sa Jerusalem, sa amang parte ng Yung mga ngayon, yung Israeli health ministry nila. Kasi merong mga Ethiopian Jew, sabi nila na tinransport na nila ron, sa pag-aakala nila na tribes of Israel yun. Yung mga Ethiopian Jew, natatandaan nyo yung Queen of Sheba, Ethiopian. So ikinalat niya yung Jewish religion doon sa bansa nila. May sumama sa kanya mga Jewish interpreter ng Old Testament. At doon na tumira. At doon na siya nanirahan hanggang sa namatay, hanggang sa marami na convert. Converted din yon. Converted Jews din yun, yung mga Ethiopian. Ano ang ginagawa ng mga Israeli, yung mga nasa health ministry? Ayaw nila na magkaroon ng maraming blacks o African sa Israel. Yung contraceptive, ini-injection na sila, hindi alam ng mga babae nila, ng mga Ethiopians, yung mga black, hindi nila alam na yung ini-inject sa kanila ay para hindi sila maging fertile at para malaglag yung mga bata kung sakaling buntis sila. Di ba na expose yan? Kaya kayong mga Christian o kayong mga Filipino Christian na nagtatrabaho sa Israel, you're just working there as yung caregiver, di ba? Nagka-caregiver kayo sa kanila. Walang masama sa pagiging caregiver, pati mga Pilipina o Pilipino sa Canada eh. Kasi nung nagturo ako sa Canada meron akong mga kamag-anak na pinuntahan din doon. Tapos ibang kaibigan, nakita ko, ayun ang trabaho nila. So walang masama ron. Pero, etong tandaan nyo, ang sinasabi ko, yung mga Jew na sinasabi ngayon, yung mga Israeli ngayon na nandun, Hasidic Jew, Khazaris, yung mga ganyan,
Yung tulad ng mga sinabi ko nung una, are they really the Jewish people na nasa Bible, Hebrew? Are they the really one na katulad ng itsura ng Panginoon sa Kristo? Mostly yung mga Jew na yun eh. Yun na sinasabi nila, yung mga Israeli na yun eh. Tulad na nangyari sa South Africa. Pumunta yung mga white people, yung mga Westerner sa South Africa, hindi consider nila na kanila na yung South Africa. Yung mga talagang native doon, yung mga African, yung mga blacks. Natural, Africa, maraming blacks doon. Kaya nagkaroon ng apartheid o apartheid. Di ba? Pinagpapalay nila yung mga blacks doon para sila ang tumira. Hindi tulad sa Amerika. O okay, meron discrimination. Pero ngayon, yung mga black ngayon, ano sila? Yung mga African American, nag-excel sila sa sports. Boxing, basketball, sa music, rap songs, jazz. O dahil these people stood up na yung rights nila. Yung mga tao ron sa Israel ngayon, yung mga taga-Gaza, tsaka yung tinatawag na Gaza at saka yung malapit sa Jerusalem, yung lugar dyan. Kasi dalawa yun eh. Hinati na partition nga eh. Kasi puro Arab yun dati. Nag-partition. Kaya noong 1948, di ba? Nagmadali yung United Nations na magkaroon ng Israel state doon para partition. Para yung distribution ng electricity. Maibigay nila sa buong Arab tsaka dito sa side na yun. 1920 kasi nagkaroon na ng yung electricity. Naging massive na yung distribution sa bawat tao, sa bawat bansa, sa mga, lalo na sa Amerika. Kaya yung height ng mga tao noon na 5'7", nagdoble height eh. Ibig sabihin, tumaas ka agad eh. Tumangkad. Bakit? Meron ng mga refrigerators, yung mga pagkain, yung mga kuryente, air condition, nakakatulog na maayos yung mga bata, nakakapag-aral ng mabuti. So, hindi na sila napupuyat, hindi na ibig sabihin, improper education na, yung proper storage of food. Kaya naglaki yan yung mga bata sa Amerika, Europe, at sa Asia din. Noong nagkaroon na ng electricity talaga. Malaking contribution noon yung electricity sa tao. At nung magkaroon na talaga ng paggamit ng tinatag na fossil fuel, yung mga gasolina na ngayon, yung mga crudo, yan, transportation bumilis na. So makikita natin dito, ang sinasabi ko lang dito ay, tulad ng sinabi ng John chapter 6 verse 27, do not labor for the food that spoil. Yung nagtatrabaho lang tayo, kakain, magtatrabaho, matutulog, magpapahinga, ganun lang. Pero yung future events na mangyayari ay hindi natin nakikita. Nakikita natin laganap na yung mga crime Lalo na sa Pilipinas. Bakit ka? Kapag isang tao kasi naging irreligious na, and then the devil will gonna conquer her head or brain or her mind or his mind or their spirit. Yung mga spirits nila, yung mga makikita ninyo. Lumalaganap yung kasamaan. Dahil pinapayagan nating lumaganap yung kasamaan. Kapag nag-unite ang mga Filipino people na i-stop tong kasamaan na to, that is enough, too much accident sa karsada. Nakikita ko sa mga balita sa yung mga motorsiklo. Hindi naman bisikleta yan pwede mong ihinto yung paa mo Nagtataka ako hindi nag-hit ng brake, babangga na, tuloy-tuloy pa. Wala pang helmet. So this insanity must stop ng mga unang-una. Ang dapat dito na magkaroon ng pag-iisip na ipaglaban o magwelga kayo, mag-ano kayo ng placard nyo sa Land Transportation Office o sa anumang departamento, ay kayo mga born again Christian. Hindi, doon lang kayo sa church nyo Tapos paglabas nyo sa church nyo, pauwi na kayo ng bahay, saka kayo masasagasaan, saka kayo maaksidente. Dahil walang safety, walang pakialamang gobyerno. Dapat kayo
Kasi nga tinuturo lang sa inyo ng mga pastor nyo, magbigay kayo. Next time, sasabihin ko sa inyo, ang tithes ay hindi tinuro ng Panginoon Kristo sa New Testament na kahit nung pagdating niya, kahit yung mga disciple, apostle, nung kumalat na sa Roman Empire. Hindi nila tinuro yan. Hindi sa bibig nila. Hindi nila sinabi sa mga membro nila kasi Jewish yan. Kaya nga, labag ang Panginoon Kristo sa mga Pharisees. Tungkol sa tithes and offering na yan, na ginagawa nila. Kasi they're collecting etong mga bagay na to, pero they're neglecting yung responsibility nila sa mga poor people. Because this mga Pharisees, mga Jewish, mga Jew na Pharisees, they love special place yung seat sa mga handaan, sa mga synagogue. And they hated their own poor people. Yung mga mahihirap na Jew. Kaya nga nung dumating ang Panginoon Kristo, kinalaban sila. Alam ng Panginoon Kristo na kamatayan ang kakaharapin niya pag kinalaban nila itong mga demonyong Pharisees na itong mga Jew. There's still maraming mga demonic Jewish people sa Israel. They're contributing to the massacre of other non-Jews doon sa Israel. Kapag ang ultra-conservative, right-wing, Zionist, maghari na dyan sa Israel, kayong mga Pilipinong nandyan, sipa kayo lahat yan. Kasi ayun ang ano nila, agenda nila. I-cleanse ang land nila from these immigrants. Ano man ang plano nila. Gagawin nila yun. Yung mga Zionists. Gusto kong basahin dito yung Luke chapter 10. Luke chapter 11 verse 37. When Jesus had finished speaking, a Pharisee invited him to eat with him. So he went in and reclined at the table. But the Pharisee, noticing that Jesus did not first wash before the meal, was surprised. Inimbitahan ng Panginoon Kristo ng isang Pharisee nung magsalita ang Panginoon Kristo ng message niya sa mga tao about the lamp of the body, tayo yung mga liwanag. And then alam ng Panginoon Kristo na trap ito. Inimbitahan siya, sumama siya. Sa isang lugar ng maraming Pharisees din. Inimbitahan siya. Parang tayo, pag inimbitahan tayo, kala natin ako lang yung inimbitahan o tayo lang. Pagpasok ng Panginoon doon sa pagbukas ng pinto, mga Pharisees nakaupo. May pinaplano yung Pharisee na nag-imbita sa kanya. Ano plano? Kitang-kita naman para pahiyain ng Panginoon Kristo Teka lang nga. Inimbitahan siya para pahiyain. Alam naman ng Panginoon yun Anticipated niya yun. So, nung kinuha ng Panginoon yung pagkain, ine-expect kasi ng mga Pharisees na maghuhugas muna siya ng kamay. Nagulat sila. Ibig sabihin nun, anong ibig sabihin nun? Jesus Christ wasn't a practicing Jew.
Hindi Hudyo ang Panginoon Kristo. Hindi practicing Jew. Kasi ang ililigtas ng Panginoon, hindi lang naman mga Jew kundi lahat ng tao sa mundo. Importante ba sa Panginoon sa Kristo yung religion ng mga Jew? No. Kasi alam ng Panginoon, yung mga nakaupo doon na mga Jew, sila ay mga hypocrites. Ahente ni Satanas. Yung mga Jew na Pharisees na yun. Tutuloy ko basa. So, inimbitahan siya na kumain sa bahay niya. So, Jesus Christ, He went in and reclined at the table. Umupo ka agad sa lamesa. Hindi na hinihintay ng Panginoon na nasabihan siya, upo ka dyan. Pagdating ng Panginoon, bukas ng pinto, pagpasok, tinuro lang yung upuan niya, upo siya. Pagkatapos kinuha niya yung pagkain. May mga lalagyan na yung bowl. Tapos yung bread, yung bread nila parang para sa Mexican bread na bilog na gano'n. Para sa Indian bread din, yung mga Mediterranean bread din. Yung sinasawsaw mo yung yung pagkain doon. Ayun yun. Walang hugas-hugas. Kasi alam ng Panginoon, itatrap siya. So, kinuha niya yung pagkain. Hindi rin nag-pray ang Panginoon. Pero kapag kasama niya yung mga alagad niya at yung mga faithful followers niya, they are all praying together sa pagkain. Pero eto, ang sabi rito, but the Pharisee, noticing that Jesus did not first wash before the meal, was surprised. Na-surprise kasi nga, Jesus Christ, hindi siya practicing Jew. Na tulad ng mga Pharisees na to, na mga hypocrite. Tuloy ang basa natin dito. Then the Lord said to him, now then you Pharisee, ito na. Now then you Pharisees, clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. Isipin mo, invited ka. Tapos merong guts ang Panginoon na sabihin yun. First of all, itatrap siya. So, ginawa niya, kinuha niya yung pagkain, kinalawkaw niya ng tinapay yung laman, kasi may mga pero parang burrito, pwede mo ipalaman. Kinain niya, walang hugas-hugas. Tapos sinabihan siya na nagtaka sila, nagtingin na lahat ng Pharisee sa kanya. Kinuha ng Panginoon yung tasa, tinignan yung gilid na gano'n. Gano'n ang mga ang mga tao nung panahon na yun.